pagpanaw ni Prince Philip, ang Duke of Edinburgh, na literal naman na ang Prince Charming nitong si Queen Elizabeth II. Ito ay naganap ng ika-9 ng Abril ng taong 2021. Ito ay sa mismong palasyo ng Windsor sa United Kingdom. Napaisip ako mga katinagalog, ano naman kaya ang mangyayari sa oras na ang reyna naman ng Inglaterra na si Queen Elizabeth II naman ang pumanaw? Kaya naman mga katinagalog, samahan po ninyo ako at sama-sama nating alamin ang mga magaganap sa pagpanaw ng reyna. Nailagay sa trono si Queen Elizabeth ng taong 1952. Naitala na siya ang may hawak ng record sa pinakamahabang pamumuno ng isang dugong bughaw sa kasaysayan ng monarkiya ng mga Briton. Sinasabi na sa oras na ang reynang si Elizabeth ay pumanaw ay nakaplano na at handa na nga ang lahat. Tinatawag na Operation London Bridge ang code na ibinigay sa mga magaganap na plano sa oras na nga nang ito ay maganap. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nasaksihan nito ang ilang dosenang pagpapalit ng mga punong ministro o ng mga prime minister ng kanilang bansa. Natunghayan din ito ang 20 Summer Olympic at ang paghahalal sa 6 na mga Santo Papa. 600 na mga charity ang tinutulungan ni Queen Elizabeth na siya namang nagiging sandigan ng kanilang koneksyon sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Kaya naman sa oras na siya ay mawala ay talaga namang napakalaking pagbabago ang siyang magaganap. Ayon sa plano na kanilang naplansya at napulido, ang pribadong sekretarya ng reyna na nagngangalang si Sir Edward Young ay ang naatasan na agad na ipasa ang mensahe ng pagpanaw ng reyna sa kung sino man ang aabutang punong ministro sa kanilang bansa. Ang code na gagamitin upang ipahayag ang balitang ito ay ang tulay ng London ay bumagsak. Ang salitang iyon naman ay maghuhudyat sa punong ministro upang agad na isakatuparan ang operasyon naman na may code na London Bridge. Ang 15 mga gobyerno at bansa na sumasailalim naman sa pamumuno ng reyna ay tatawagan sa isang sekretong telepono. Susundan ito ng 36 na mga Commonwealth na kinikilalang puno pa rin si Queen Elizabeth II. Ang gate o ang tarangkahan ng palasyo ay papaskilan ng itim na karatula upang ipaalam sa kanilang mamamayan ang malungkot na balita. Kasabay naman ito ay papayagan na ang mga media na iahayag ito sa buong mundo. Samantalang ang BBC naman ng estasyon ay titigil kung anuman ang ipinalalabas sa oras na iyon. Inaatasan na ang lahat ng nagbabalita sa nasabing estasyon ay kinakailangan ng magsuot ng itim na damit habang sila ay nakikita at live sa ere. Maging ang mga logo ng pambansang estasyong Briton na ito na dating kulay pula ay kinakailangan na palitan ng kulay itim. Sa parehong araw na ang reynang si Elizabeth II ay pumanaw, ay otomatiko na ang pinakamatandang anak nitong lalaki na si Prince Charles ay agad na ang magiging bagong maitatalagang hari. Sa araw na ito ang stock exchange, mga negosyo at lahat ng mga tindahan sa United Kingdom ay lahat ay magsasara upang ipakita naman ang respeto sa namayapang reyna. Agad na maglalabas ng pahayag ang bagong haring si Charles sa telebisyon bilang ang bagong hari. At lahat naman ng gobyernong nasasakupan nito ay manunumpa naman sa kanya ng walang alinlangang katapatan. Kasabay sa panunumpa ay ang 41 gun salute na magaganap naman sa parke ng Hyde sa London. Maaari ng palitan ng bagong haring si Charles ang kanyang pangalan at siyang magsisimulang umikot at mag-tour sa buong United Kingdom. Kinakailangang makausap nito ang mga pinuno ng mga bansang Edinburgh, Belfast at Cardiff. Saka naman ito ay babalik muli sa London. Sa kanyang pagbabalik, kanyang maaabutan na ang mga channel sa kanilang bansa ay ipinalalabas ang mga dokumentaryo na patungkol sa buhay ng yumaong reyna. Ang lahat ng ito ay bilang pagbibigay pugay at galang sa kanyang mga nagawa para sa kanyang bansa sa panahon ng kanyang panunungkulan. 4 na araw matapos ang pagpanaw ni Queen Elizabeth, ang kanyang kabaong naman ay dadalahin sa isang prosesyong militar mula sa palasyo ng Buckingham papunta naman sa Westminster Hall. Doon ang katawan ng reyna ay mamamalagi ng 4 na araw upang
upang ang kanyang pamilya naman ay makapagbigay sa kanya ng huling respeto. Saka naman, ang pintuan ay bubuksan para naman sa mga normal na tao na nais makapagbigay ng kani-kanilang huling respeto. Ayon sa plano, ang lamayan ng reyna ay tatagal ng mula sa 10 hanggang sa 12 araw matapos nang ang reyna ay pumanaw. Sa araw ng libing ng reyna sa pangalawang pagkakataon, ang lahat ng establishmento sa kanilang bansa ay isasarang muli kahit pa nga ang stock exchange ay kasama rin na ipahihinto. Eksakto 11 ng umaga ang kampana ng Inglaterra na ang Big Ben ay kakampana at ang buong bansa ay tatahimik. Dadalhin ang kabaong ng reyna sa loob ng Westminster Abbey kung saan ang 2,000 mga espesyal na mga imbitadong mga tao na nasa loob ay iyuyuko ang kanilang mga ulo at silang lahat ay magdarasal. Matapos ang serbisyo para sa reyna, ang kanyang mga labi ay dadalhin naman sa loob ng palasyo ng Windsor at saka sa wakas sa kapilya ng St. George. Sa kapilyang ito, malamang na ang huling hantungan na ang reyna siya ay ilalagay sa kanyang tabi ng kanyang ama na si King George VI. Isang taon matapos ang pagpanaw ni Queen Elizabeth ay magaganap naman ang opisyal na pagpuputong ng korona sa kanyang pinakamatandang anak na lalaki na ngayon ay ang hari na si Charles. Sa panahong ito ay titigil muli ang mga negosyo sa kanilang bansa ayon sa talaan na kung susumahin ang lahat ng halaga na mawawala sa pagpanaw pa lang ng reyna at sa pagpapalit ng monarkiya sa bansang UK, ito ay aabutin ng bilyong-bilyong pounds. Bukod sa nakalululang halaga ay nakalulula din ang pagbabagong magaganap sa bansa sa mga susunod pang mga buwan. Matapos pumanaw ng pinakamatagal na reyna ng Inglaterra, mag-iimprenta ng bagong salapi ang United Kingdom. Kung dati mukha ng reyna ang makikita sa kanilang pera, ngayon ay papalitan na ito ng mukha ng bagong hari at dahan-dahan nang aalisin ang lumang pera kung saan ang dating reyna pa ang nakalagay. Pareho rin ang magaganap sa kanilang mga stamp o mga pantatak, pasaporte at maging sa mga uniforme ng kanilang militar. Ang kanilang pambansang awit ay papalitan na rin na kung noon ay God Save the Queen, ngayon ay magiging God Save the King. Sinasabi na ang operasyon na London Bridge ay ang pinakamalaking lamayan na masasaksihan sa henerasyon. Napakaraming pagbabago rin ang magaganap sa oras na ang naitalang pinakamatagal na reyna ng Inglaterra ay pumanaw. Ngunit bawat katapusan ay hudyat din naman ng bagong panimula. Natapos man ang era ng reyna ay magsisimula naman ang bagong panahon ng bagong uri ng pamumuno. Ito po ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo mga katinagalog sa isa pang makabuluhang talakayan. Ito po si Tinagalog at bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo, Ray James Simbahon, Ronald Prago, Asis OK, Buknoy Kolokoy, Seryo sa Iwagi, Warren Lagmay, Yexo TV, Nati Walnut, Venancio Usana, Evelyn Psycho Channel. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, road to 1 million po tayo. Maraming salamat po.